The accused has been convicted for the murder of your daughter, Mr. Almazan. Wala na siyang legal remedy na pwedeng magpabago sa hatol ng korte. You don't have to worry. Wika ni Casper sa kanyang 40 anyos na kliyente na si Mr. Almazan. Napangiti si Mr. Almazan sa kanya ngunit hindi umabot sa mata. Hindi ko pa rin matanggap na wala ng anak ko, attorney. Bawat araw umaasa pa rin akong bubukas ang pinto ng bahay namin at uuwi siya. Dahil lang sa pagsiselos ng boyfriend niya na wala siya sa akin ng ganun lang. Tahimik na bumuntong hininga si Casper at samandig sa kanyang swivel chair. No court decision can bring your daughter back, Mr. Almazan. Pero nagawa nitong panagutin ng taong gumawa nun sa anak mo. Sinubukan man niyang makalusot noong una, pero hindi siya nagtagumpay. He tried to challenge the forensic evidence and the credibility of the witnesses, pero naging consistent ang ebidensya. That's why the court found him guilty. I hope this gives you the closure you've been waiting for. Sana nga, attorney. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Akala ko noong una makakalusot yung hayop na yun. Ang dami pang naaawa sa kanya kasi nagmahal lang daw siya kaya niya nagawa yun. Pero ang totoo, pinagplanuhan niya talagang patayin ang anak ko. Kumuha pa siya ng simpatya sa mga tao. Sinara ni Casper ang hawak na case folder at ngumiti. Criminal case are won by credible evidence, not by public opinion, sympathy or speculation, Mr. Almazan. Tama ka, attorney. Alam mo ba, maraming beses ko naisip na ako na lang ang gagawa ng hustisya para sa anak ko. Mabuti na lang at hindi ako nagsawang maghintay na makakamit din ng anak ko ang hustisyang nararapat para sa kanya. And you would have destroyed your own life in the process if you did that, Mr. Almazan. Justice delivered through the courts may be slow, but it is lawful. Revenge only creates another criminal case. Alam mo yan. Natahimik si Mr. Almazan. Maya-maya tumango ito at ngumiti sa kanya. Salamat, Attorney Sullivan. Hindi mo na ibalik ng pagkapanalo natin ng anak ko. Kahit papaano, alam kong masaya siya na nabigyan na siya ng hustisya. Tumayo si Casper at iniabot ang kanyang kamay dito. Your daughter deserves justice, Mr. Almazan. And today, the law gave it to her. Muli itong ngumiti sa kanya. Mahigpit siya nitong kinamayan bago tahimik na lumabas ng opisina. Isa si Casper sa mga partner ng Reyes and Associates, ang prestihiyosong law firm na itinatag ng kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, nakilala ang kumpanya sa paghawak ng ilan sa mga pinakamalalaking kaso sa bansa. Patay ng kanyang ina na isa ring magaling na abogado noon. Pinatay ito ng nakalaban nitong senador. Namatay naman dahil sa heart attack ang kanyang ama 5 taon na ang nakararaan. Hindi pa man siya nakakapagbukas ng panibagong file, kumatok na ang sekretarya niya at sumilip sa pinto ng kanyang opisina. Attorney? Yes? Tugon niya habang ang mga matay nakatuon pa rin sa hawak na files. The bodyguard from Shadow First Agency has arrived. Tukoy nito sa security agency na pagmamayari ng kanyang nakatatandang kapatid na si Raven. Dating Navy SEAL sa US ang kapatid niyang panganay. Pero mula nang magsettle na ito sa Pilipinas, nagtayo na lang ito ng security agency upang hindi na ito mawalay sa asawang si Nikki at mga anak na mga ito. Bahagyang tumaas sa mga kilay ni Casper. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata bago tumingin sa kanyang sekretarya. Ilang araw na rin niyang hinihintay ang ipadadalang bodyguard ni Raven. Hindi para sa kanya, kung hindi para sa bunso nilang kapatid na si Caroline. At gusto niyang dumaan muna ito sa kanya bago ipadala sa kapatid. Please send him in. Wika niya sa sekretarya. Yes, attorney. Nakangiting tugon nito. Pagkaalis ng sekretarya, ibinalik niya ang kanyang tingin sa files. Ilang segundo lang ang lumipas nang bumukas muli ang pinto. Hindi kaagad siya tumingin. Sit down. Good morning, Attorney Sullivan. Bati ng bagong dating. Kumunot ang noon ni Casper dahil boses ng babae ang kanyang narinig. Nang iangat niya ang kanyang ulo, kaagad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Isang matangkad na babae ang nakatayo sa harap niya. Muli niyang inayos ang kanyang suot na salamin upang titigan ito. Bakas ang magandang hubog ng katawan ng babae sa suot na fitted white polo, itim na blazer at itim na slacks. Nakapunitil ang mahaba at pino nitong buhok. Diretso rin ang tindig nito habang seryoso ang muka. Who are you, miss? Nasaan ang bodyguard na pinadala ng agency ng kapatid ko? Kunot noong tanong niya rito. Ngumiti ng maliit ang babae. Ako po ang bodyguard na pinadala ni Sir Raven. Wala nang iba. Mas lalong kumunot ang noo niya. Ha? Is this a joke?
Hindi ako nakikipagbiroan, attorney. There must be some kind of mistake. Look, miss. I'm Rhea Nun Gallego, attorney. Everyone calls me Rhea. Napabuntong hininga siya ng marahas at sumandig sa kanyang upuan. Okay, Miss Gallego. No offense to you, but I specifically asked my brother for someone capable of protecting my sister. Marami akong natatanggap na death threats mula pa noon at palaging nadadamay ang kapatid ko. At sa tingin mo, attorney, na hindi ako capable na protektahan ng kapatid mo? Dahil babae ako? Honestly, yes. Parang kanyang tugon. Ngunit hindi man lamang niya nakitaan ng pagkainsulto ang mukha ng babaeng nagpakilalang Rhea. Bagkus, inabot nito sa kanya ang isang puting folder na ngayon lamang niya napansing hawak nito. Pakibasa na lang yan, attorney, para naman mabawasan ng kaunti ang pagdududa mo sa capabilities ko. Tila may himig ng pagkasarkastikong wika ng babae. Kunot noon tinanggap niya ang folder at binasa ang mga nasa loob. Una niyang binasa ang basic information tungkol sa babae. 32 years old na ito at nakatira sa Mandaluyong. May mga training records din yon. May mga certifications din at commendations. Dumaan pala ito sa military training at may executive protection certification. Close Quarters Combat Specialization, Defensive Driving Certification, at Firearms Proficiency. You've completed all of this, Miss Gallego? Nakataas ang mga kilay na tanong niya kay Rhea. Yes, attorney. Seryosong tugon nito. Dati akong sundalo. Pagkatapos umalis sa serbisyo, nagtrabaho ako sa Shadow First Agency ni Sir Raven bilang Executive Protection Specialist. Humawak ako ng iba't ibang high-profile protection assignments. Sinara niya ang folder at napabuntong hininga muli. Hindi pa rin siya kumbinsido. Sobrang importante ng kanyang kapatid na si Caroline para ipagkatiwala sa isang lady bodyguard. Bago siya muling makapagsalita, tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa desk niya. Ang kanyang kapatid na si Raven ang tumatawag. What kind of joke is this, Raven? Bungad ni Casper nang sagutin niya ang tawag nito. What are you talking about? Natatawang anito. Maririnig sa background ang iyak ng kanyang dalawang pamangkin. The bodyguard you sent. Seryoso ka ba? Dismayadong wika niya. Wala siyang pakialam kahit naririnig ni Rhea ang mga sinasabi niya. Mas lalo siyang nainis nang marinig ang pagtawa ni Raven sa kabilang linya. Oh, you've met Rhea. Yes, and you sent a woman. Really? And? What's the problem with that? Napahilot siya sa kanyang sentido. She's supposed to protect Caroline. Ano namang problema mo sa babae, brother? Isa pa, allergic sa lalaki si Caroline. Kaya babae ang pinadala ng agency ko. Buti nga, napapayag mo yung bunso natin na magkaroon siya ng bodyguard kahit ilang taon na siyang tumatanggi sa gusto mo. Dahil wala na siyang choice, Raven. Palala ng palala mga death threats na natatanggap niya. Kaya nga nandyan na si Rhea para maging bodyguard ni Caroline. Ano pang problema mo? Wala namang magiging problema kung lalaki at mukhang tigasin ang pinadala mo, Raven. Bro, makinig ka. If Rhea can't protect Caroline, then none of the men in my agency can either. Sinulyapan niya si Rhea na nakatayo pa rin sa harap niya. Seryoso pa rin ang mukha nito. Tila wala itong pakialam sa mga pinagsasabi niya. If I were you, I'd worry more about the people who will try to mess with Rhea, Casper. Natatawang dagdag ni Raven. What do you mean? Ang sinasabi ko lang, wag mo masyadong maliitin si Rhea. Just try her. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo siya. Besides, hindi ko siya ipapadala kung hindi niya kayang protektahan ng kapatid natin. Napabuntong hininga na lang muli si Casper. Tama naman ito. Dating US Navy SEAL si Raven bago ito nagmay-ari ng security agency sa Pilipinas. Kaya alam niyang mapapagkatiwalaan niya ito sa ganoong bagay. Ibinaba ni Casper ang kanyang cellphone nang matapos ang kanilang pag-uusap. Nag-angat siya ng tingin kay Rhea at nakatingin din ito sa kanya. Wala itong kangiti-ngiti sa muka, ngunit kapansin-pansin pa rin ang natural nitong ganda. Napailing-iling siya at tumikhim bago nagsalita. Fine, payag na ako. Pero kapag may nangyaring masama kay Caroline habang ikaw ang kasama niya, alam mo na ang mangyayari, Miss Gallego. Tumango ito sa kanya at bahagyang umiti. I understand, attorney. Umiwas na ng tingin si Casper at inayos ang ilang papel sa mesa. Pero ramdam pa rin niya ang tingin nito sa kanya. Don't take it personally. Dagdag niya nang hindi tumitingin sa dalaga. I don't trust people easily. Sa linya ng trabaho ko, maraming gustong pumatay sa akin at sa mga kapatid ko.
Neither do I, attorney. Hindi rin ako madaling magtiwala sa mga tao. Napahinto siya sandali sa ginagawa. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nagsalubong ang kanilang mga mata. Then we understand each other, Miss Gallego. Wika niya. Ngumiti lamang ito sa kanya ngunit hindi umabot ng mata. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago niya ito pinaupo upang pag-usapan ang magiging trabaho nito. Naging formal naman ang kanilang mga sumunod na napag-usapan. Bukas na ito mag-uumpisang magtrabaho. Nasabi na rin niya kay Caroline ang pagdating ng magiging bodyguard nito simula bukas. Samantala, pagkagaling sa opisina ni Attorney Sullivan, dumiretso si Rhea sa libingan ng kanyang mga magulang. Nag-alay siya ng dasal at ng mga bulaklak sa puntod ng mga ito. Ma, Pa, may bago akong assignment si agency na pinagtatrabahuhan ko. Nakangiting wika niya habang hinahaplos ang magkatabing lapida. 2 years ago, namatay ang mga magulang ni Rhea dahil sa kanyang trabaho. Bilang Army Captain noon, pinamunuan niya ang isang high-risk operation laban sa isang armadong sindikato na sangkot sa illegal arms trafficking at iba pang mabibigat na krimen. Ilang linggo matapos ang operasyon, tinambangan ang sasakyan ng kanyang mga magulang at pinagbabaril bilang paghihiganti. Nahuli at nakulong na ang mga salarin, ngunit hindi pa rin nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang ngayon, naniniwala siyang kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana ang mga magulang niya. Dahil doon, nagbitiw siya sa serbisyo at sumali sa Shadow First Agency bilang Executive Protection Specialist. Mayabang at arrogante nga lang yung nag-hire sa akin, Ma, Pa. Nakangiting dagdag ni Rhea. Ang liit na tingin niya sa mga babae. Akala niya, hindi ko kayang protektahan ng kapatid niya. Pero sanay na po ako. Papatunayan ko na lang sa kanya na hindi ako basta-basta. Nakaya ko nga pagdaanan yung pagkawala niyo eh. Siyempre kayang-kaya kong pakisamahan ng aroganteng abogado na yon. Saka, hindi naman siya yung babantayan ko. Hindi rin siya ang boss ko. Nanatili pa siya roon ng 15 minuto bago siya umalis at umuwi na ng kanyang bahay sa Mandaluyong. Mag-isa siyang nakatira doon at nasanay na lang din siya kalaunan. Kinabukasan, nag-umpisa na nga siyang magtrabaho sa kapatid ni Attorney Sullivan na si Caroline Sullivan. Nasa Makati ang kumpanya nito. Isa itong CEO ng Sullivan Group of Companies o SGC. Isang kumpanya na may malawak na saklaw sa iba't ibang industriya. Real estate development, luxury hospitality, import and export trading, at technology investments. Isa ito sa mga kilalang business conglomerate sa bansa, kaya hindi rin biro ang babaeng babantayan niya. Pagbukas ng elevator sa executive floor, kaagad siyang sinalubong ng isang secretary. Miss Gallego? Yes, ako nga. Seryosong tugon niya. Miss Sullivan is waiting for you in her office, and her brother, Attorney Sullivan, instructed that you report to him first after this. Bahagyang tumango si Rhea. Sige. Pagpasok niya sa opisina ng CEO, bumungad sa kanya ang magandang babae na nasa kalagitnaan ng pagbabasa ng ilang dokumento. Kaagad itong nag-angat ng tingin sa kanya at ngumiti. You're Rhea nun, right? Can I call you Rhea na lang? Tumango siya at bahagyang ngumiti bago naglakad palapit dito. Yes, ma'am. Everyone calls me Rhea. Natawa ito at umirap. Oh, please, just call me Caroline. I'm just 33. Mas matanda lang ako sa'yo ng 1 year. Matanda lang din sa akin ng 2 years yung dalawang brother ko. They're both 35. It's funny nga na kahit oldies na kami, super protective pa rin nila sa akin. Pinagbigyan ko na lang kasi tama naman sila. I almost got shot last week, you know? Pagbaba ko ng car ko, sinabi ni Kuya Casper, isang drug syndicate na binangga niyang may gawa nun. Kaya he forced me na magkaroon ng bodyguard. Mabuti na lang babae ang pinadala nila. I hate men kasi. Napangiti si Rhea. Malayong-malayo si Caroline sa ugali ng kapatid nitong abogado na si Casper. Mukhang magkakasundo sila. Mas magaan kausap si Caroline kaysa sa inaasahan niya. Malayo ito sa seryoso at istriktong imahe ng isang CEO ng malaking kumpanya. Sa loob ng ilang minuto, ipinaliwanag nito ang mga nakatakdang meeting at event nito para sa susunod na linggo. Hindi naman kita pahihirapan, Rhea. Natatawang dagdag ni Caroline. Si Kuya Casper lang talaga ang planning sa security ko. But hey, kung nasusungitan ka kay Kuya Casper, hayaan mo lang siya. You can talk back naman eh. Kapag nainis siya sa inesta mo, just tell me about it. Akong bahala sa'yo. He can't fire you anyway. He's not your boss. Humagkikik pa ito matapos sabihin yun.
Napangiti na lang si Rhea sa kadaldalan ng babae. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam muna siya upang sundin ang utos ni Casper na mag-report dito pagkatapos. Hindi niya ito boss, ngunit pumayag naman si Caroline na umalis muna siya. May sarili siyang motor kaya hindi siya nahirapan. Makalipas ang halos 30 minuto, muli silang nakita ni Casper sa underground parking area ng law firm nito. Nakasandal ito sa isang itim na luxury car habang may kausap sa cellphone. Nakakunot noo ito at halatang hindi maganda ang takbo ng usapan. Then file the motion immediately. Pasigaw nitong wika bago pinatay ang tawag. Nang mapansin siya nito'y ibinusa nito ang cellphone. How was Caroline? Tanong nito habang magkasalubong pa rin ang mga kilay. She's cooperative attorney. Seryosong tugon niya. Well, that's surprising. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Rhea. Mas cooperative siya kaysa sa kuya niya attorney. Mas mabait din siya at hindi arogante. Naningkit ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bakit ka ba ganyan makipag-usap sa akin? Let me remind you, kapatid ako ng boss mo, Miss Gallego. Anong mali sa pakikipag-usap ko sa iyo, attorney? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano sa tingin mo ang tawag sa ginawa mong pagmamaliit sa akin kahapon nang pumunta ako sa opisina mo? Hindi ba pagiging arogante yon? And now you're talking back to me? Well, attorney, sinabi sa akin ni Ma'am Caroline na pwede kitang sagot-sagutin kapag nabubwisit ako sa'yo. At siya nang bahala sa akin. Total naman siya ang pakikisamahan ko. Siya rin ang ituturing ko na boss. Ngayon, attorney, baka naman pwedeng bumalik na ako sa trabaho ko. May charity event pa kasi napupuntahan si Ma'am Caroline. At kailangan kong sumama. Hindi ba yun naman talaga ang trabaho ko? Hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan mo kong papuntahin pa rito. Halos umusok ang ilong ni Casper dahil sa mga sinabi niya. Ngumiti lang siya upang mas lalo itong inisin. May sasabihin ka pa ba, attorney? Napatiimbagang to. Just so you know, Miss Gallego, pinapunta kita rito dahil wala akong driver. Nagkaroon ng emergency ang driver ko at ayaw kong magmaneho ngayon dahil mainit ang ulo ko. Since nabasa ko naman sa records mo na marunong ka mag-drive, then mapapakinabangan kita. Gagawin mo akong driver sa first day ng trabaho ko? Akala ko ba trabaho kong bantayan si Ma'am Caroline? Hindi mo naman sinabi sa akin na ikaw pala mismo ang may gusto na kumuha sa akin. Dream on, Miss Gallego. Kaya nga susunduin natin si Caroline sa SGC kasi sasama ako sa charity event sa orphanage. Kasama ako, okay? Tumaas sa mga kilay ni Rhea, ngunit napatango na lang. Okay, hindi ko alam na malapit ka rin pala sa mga bata, attorney. Umismid na lang ito at pahagis na inabot sa kanya ang susi ng kotse. Let's go. Hindi pwedeng lumabas ng building si Caroline na walang kasama. I told her to wait for us before she gets out of the building. Binuksan ni Casper ang pinto ng sasakyan bago muling tumingin sa kanya. One more thing, Miss Gallego. Yes, attorney? Try not to scare the kids at the charity event. Tinaasan niya ito ng mga kilay. Bakit naman matatakot sa akin ng mga bata? Baka ikaw lang ang nag-iisip niyan kasi nai-intimidate ka sa akin. Umismid to. Bakit naman ako mai-intimidate sa'yo? I've never felt that way because of a woman. Never? Ibig sabihin, first time mo to. Hindi nga sabi ako nai-intimidate sa'yo. Tinaas niya ang dalawang kamay habang pigil ang pagtawa. Sure, sabi mo eh. Thank you sa pagbukas ng pinto. Ang gentleman mo naman pala, attorney. Napakurap-kurap ito bago napagtantong pintuan pala ng driver's seat ang nabuksan nito. The hell? Inis na anas nito. Pumalatak si Rhea at siya na mismo ang humawak sa pinto upang makapasok sa driver's seat. Thanks, attorney. Mapang-asar na wika pa niya bago umupo at isinara ang pinto. Kitang-kita niya ang inis sa mukha ng lalaki bago binuksan ang pinto sa backseat at sumakay. Maya-maya ay pinaandar na niya ang kotse. Nang makarating sa SGC, sumakay naman si Caroline sa shotgun seat. Caroline, bakit dyan ka umupo? Kunot noong tanong ni Casper sa kapatid. What? Anong masama, kuya? I want to sit here. Ayaw ka namang magmukhang driver si Rhea. She's my bodyguard. Hindi naman talaga siya driver. Sana sinabi mo sa akin at sa car ko na lang tayo sumakay at sinundo ko kayo. Hindi ka na nga pwedeng sumakay ulit sa kotse mo na mag-isa, di ba? Okay, fine. Ito na nga, di ba? Kasama mo na ako. By the way, pakisabi kay Kuya Raven that I will visit before this month end sa house nila. I'm so excited to see Nikki. Malapit na siyang manganak on her third baby. Habang nag-uusap ang dalawang magkapatid, nakatuon naman ang buong atensyon ni Rhea sa kalsada at sa paligid.
Madalas niyang sinusulyapan ng side mirrors. Minsan naman ay ang rear view mirror. 2 beses niyang napansin ang isang puting SUV sa likuran nila. Ngunit nang lumiko ito sa ibang direksyon makalipas ang ilang minuto, saka lamang niya tuluyang inalis ang atensyon dito. "Is there any problem, Rhea?" Tanong sa kanya ni Caroline. Ngumiti siya rito at umiling. "Wala naman, ma'am." "Then, why do you keep checking the mirrors? May sumusunod ba sa atin?" "She's doing her job, Caroline." Singit ni Casper mula sa backseat. "Let her be. Mas mabuti nang aware siya sa paligid lalo na kapag kayo lang dalawang magkasama." Bahagyang tumaas ang kilay ni Rhea. Mukhang yun ang unang beses na may magandang sinabi ang binata tungkol sa kanya. Pagkalipas ng halos 40 minutes, narating nila ang Bright Future Orphanage kung saan gaganapin ang charity event. Bago pa man ihinto ni Rhea ng tuluyan ang sasakyan, mabilis na niyang inikot ang tingin sa paligid. May mga volunteers na abala sa pagbubuhat ng kahon galing sa isang van na may logo ng SGC. May ilang media personnel rin sa may entrance. May 2 security guards sa gate at may mga batang naglalaro sa loob ng orphanage. Siya ang unang nagbukas ng pinto at bumaba. Muli niyang sinuri ang paligid bago nilapitan ang shotgun seat upang pagbuksan ng pinto si Caroline. "Thank you, Rhea." Pagkababa ni Caroline, sunod naman na bumaba si Casper. Pumesto si Rhea sa likuran ng dalaga habang naglalakad na sila papasok ng orphanage. Hindi siya nakikihalubilo sa mga tao. Hindi rin siya abala sa pakikipag-usap sa kahit sino at patuloy lamang siyang nagmamasid sa bawat sulok ng paligid. "Relax a little, Miss Gallego." Napalingon siya kay Casper, nakasabay na niyang naglalakad. Hindi pa rin niya inaalis ang atensyon kay Caroline. "I'm relaxed, attorney. Ikaw ba? Mukhang kanina ka pa nakatitig sa akin kaya napansin mong hindi ako makarelax ah." Sandali niya itong sinulyapan ulit at binigyan ng nang-aasar ng ngiti. Kitang-kita niya ang panik sa mga mata nito. "Who told you na nakatitig ako sa'yo?" "Ang dami mo kasing pinapansin sa akin. Hindi mo naman mapapansin yun kung hindi ka nakatitig sa akin." Bago pa ito makasagot, binilisan na niya ang paglalakad upang humabol kay Caroline na ngayon nakikipag-usap na sa 2 madre na naroon. Nanatili lang siyang nakasunod dito sa mga sumunod na oras. Nagpalaro ito sa mga batang naroon. Namigay din ito ng mga school supplies, libro, damit at mga laruan. Kitang-kita ni Rhea ang pagiging sinsero ni Caroline sa pagbibigay ng tulong sa mga batang naroon. Ganoon na rin si Casper na panay ang ngiti sa mga batang kinakausap nito. Sumali rin ito sa mga palaro upang matuwa ang mga bata. Sa matanda lang pala masungit pero mabait sa mga bata. Nakangising bulong ni Rhea habang nakatitig kay Casper. "Rhea, pwede ka namang umupo." Natatawang wika ni Caroline. Nasa tabi niya ito at pinupunasan ang likod ng isang batang babae gamit ang maliit na tuwalya. "Ayos lang, ma'am. Trabaho ko na bantayan ka lagi. Mahirap na at baka umusok ang ilong ng kapatid mo." Tinawanan siya nito. "Hindi mo pa nakitang umusok talaga ang ilong ni Kuya Casper. Wait, ipapakita ko sa'yo." Napakunot ang noo niya nang bumulong ito sa batang babae at bumungisngis. Maya-maya'y kinuha ng bata ang isang manika at patakbong lumapit kay Casper na nagpupunas ng pawis sa muka. Nang makita nito ang manikang hawak ng bata, nanlaki ang mga mata nito at napasigaw. "No, I don't like that. Inayo mo sa akin yan." Sigaw ni Casper. Ngunit imbis na ilayo ng bata, mas lalo lang nitong inilapit sa binata ang manika habang tumatawa. Napamura ito at patakbong lumapit sa kanila ni Caroline. Humagalpak naman sa pagtawa si Caroline habang pinapanood ang takot na kapatid. Nagulat pa si Rhea nang magtago sa likod niya si Casper at iniharang siya sa batang may hawak na manika. "Tama na. Ilayo mo na sa akin yan, please." Pakiusap ni Casper sa bata. Nagpigil na lang ng tawa si Rhea. Pinagtatawanan na rin kasi ito ng mga batang nakakakita dito, maging ng mga madring naroon at mga staff ng SGC. Bumuntong hininga siya at yumuko sa bata. "Baby girl, akin na muna tong manika ha. Takot na kasi si Kuya Casper." "Sige po." Nakangiting tugon ng bata bago inabot sa kanya ang manika. "O sige na, punta muna kayo ron sa kabilang side. May mga foods doon. Siguradong pagod na pagod kayo sa paglalaro." Ngumiti ito ulit at patakbo nang pumunta sa tinuro ni Rhea. Lumingon naman siya kay Casper na ngayon pawis na pawis ang muka. Nagtama ang mga mata nila kaya hindi niya napigilan ang matawa. "You're laughing, Miss Gallego." Nakasimangot na wika nito. Gumaling ito kay Caroline na tinakpan na ang bibig upang pigilan ang pagtawa. "What now, Caroline? Let me guess.
Ikaw ang nag-utos dun sa bata na ipakita sa akin yung manika, no? Alam mo naman na takot ako ron, ah. Well, gusto kasing makita ni Rhea kung paano lumaki ang butas ng nose mo, kuya. Tumatawang tugon nito. Nanlaki ang mga mata ni Rhea sa panalaglag sa kanya nito. Inis naman na bumaling ulit sa kanya si Casper. You really want me to get pissed off, Miss Gallego? Napabuntong hininga siya. Ikaw naman, attorney. Manika lang to pero takot na takot ka na. Huwag ka mag-alala, poprotektahan kita mula sa manikang to. May patago-tago ka pa sa likod ko. Kakagatin ka ba nito? Tingnan mo oh, ang cute-cute kaya nito. Sinubukan niyang ipakita rito ang hawak na manika pero sinuntok yun ng binata bago pa niya maiangat. Tumilapon tuloy yun sa lupa. Mas lumakas ang pagtawa ni Caroline sa naging reaksyon ng kapatid, habang siya naman ay nagpigil muli ng tawa. I hate you both. Inis na wika ni Casper bago nagmadaling umalis. Nahampas pa siya ni Caroline sa balikat habang tawa pa rin ito ng tawa sa kapatid. OMG, nakakatawa talaga si kuya. Don't worry, ngayon lang yung galit, Rhea. Ngumiti na lang siya rito at nilapag na sa ibabaw ng lamesa ang pinulot na manika. Dumistansya na rin siya mula kay Caroline, ngunit kaagad siya nitong hinatak sa braso. Huwag ka nga lumayo, Rhea. You don't need to do that, okay? Kung ganyan kasi dati mong binabantayan, ibahin mo ako. I want you to be comfortable with me. Magagalit ako kapag lumalayo ka sa akin. Napangiti siya ng alanganin. Pero ma'am, part kasi yun ng pagiging bodyguard ko. Kailangan kitang bantayan pero dapat hindi halata. Para naman may personal space ka. I know, pero hindi ba pwedeng maging exemption ako? I just want us to be comfortable with each other. Sa sobrang busy ko kasi sa company, hindi na ako nagkakaroon ng time para bisitahin yung best friend kong si Nikki. Nikki is my Kuya Raven's wife also. So, she's like a family to me kahit pa nung bata pa lang kami. She's pregnant din kasi kaya hindi ko siya pwedeng istorbohin. Kaya for now, ikaw na munang kukulitin ko. Muli itong umiti ng matamis sa kanya, kaya naman nahawa na rin siya rito. Talagang magkalayo ang ugali nito sa ugali ni Casper. Nagpatuloy ang event na hindi na niya nakita si Casper. Hanggang sa pag-uwi, hindi na sila nito inimikan. Talagang nagalit ito sa ginawa ni Caroline. Nagsuyuan naman ang magkapatid habang pabalik na sila sa SGC. Tinuon naman ni Rhea ang kanyang atensyon sa paligid hanggang sa makarating sila sa kumpanya. I'll drive my car back to the firm. Sumama ka na kay Caroline, Miss Gallego. Wika ni Casper nang makababa silang tatlo sa kotse nito. Tumango lang siya at inabot ang susi ng kotse nito. Nang kunin yun ng binata, napaigtad ito nang magdikit ang mga kamay nila. Mabilis itong tumalikod at sumakay na ng kotse. Nang tuluyan itong makaalis, sinundan na niya si Caroline pasakay sa elevator. Tulad ng pakiusap nito, hindi siya masyadong dumistansya rito at nakikipag-usap pa rin siya tungkol sa mga personal na bagay. I can see how your presence affects Kuya Casper, Rhea. Wika ni Caroline nang nasa elevator na sila. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Hindi sanay si Kuya Casper na siyang pinoprotektahan, lalo na ng isang babae. Growing up, siya lagi nagpoprotect sa akin. That's why your presence makes him uncomfortable. Hindi siya sanay sa dominant na babae. He feels powerless kapag babae ang nakakagawa ng mga bagay na dapat siyang gumagawa. Tulad kanina, when you joked about how you will protect him from the doll, naging defensive siya. Ego lang niya yun, ma'am. Ganun ang karamihan ng mga lalaki. Well, maybe ego nga talaga yun. Pero ganun talaga siya eh. He has so many flaws. But Kuya Raven and I still loves him. Unang-una na sa flaws niya, yung pagiging hot-headed niya. Well, kaming tatlong magkakapatid, talagang may anger issues kami. Magkakaiba lang ng level. Si Kuya Raven, naging sundalo siya kaya nakontrol niya yon. Si Kuya Casper ang mas mabilis uminit ang ulo. He yells over the slightest inconvenience. Nagwawala kapag may hindi siya nagustuhan na nangyari. We call it the Sullivan temper. Namana namin lahat kay Dad. Pati ikaw, ma'am? Namana mo rin ang Sullivan temper ng pamilya mo? Nakangiting tanong niya rito. Ngumiti lamang ito at hindi sumagot. Nagtakatuloy siya kung nagagalit din ba ito dahil sobrang bait nito sa paningin niya. Hindi na sila muling nakita pa ni Casper sa mga sumunod na araw. Nagkikita lang sila sa SGC o kaya naman ay tuwing nagkikita ang magkapatid. Sinasamahan niya si Caroline palagi sa bawat business meetings na pinupuntahan nito. Siya na rin ang nagiging driver nito. Binigyan siya ng day off ni Caroline. May naging reliever naman si Rhea na babae rin kaya hindi yun naging problema. Sakay ng motor, muli niyang pinuntahan ang puntod ng kanyang mga magulang.
Nagulat pa siya dahil nagkasabay sila ni Casper nang palabas na siya mula sa sementeryo. O attorney, dito rin ba nakalibing ang parents mo? Umismid lamang ito at hindi siya sinagot. Binilisan nito ang paglalakad ngunit sinabayan niya ito. Ano bang problema mo, attorney? Ganyan ka na nung nasa charity event pa lang tayo. Ano, dahil pa rin ba sa manika? More than 3 weeks na yun ah. Tuwing magkikita tayo, iniirapan mo na lang ako. Hindi ka makamove on? Hindi ba halata na ayaw kong kausapin ka? I have no business with you anymore. Si Caroline ang boss mo. Kaya nga kita kinakausap ng ganito kasi hindi naman kita boss. But why bother me, Miss Gallego? Wala. Alangan naman na hindi kita pansinin nagkita tayo rito sa sementeryo. Just ignore me whenever you see me, okay? Because you know what? It annoys me whenever I see you. Bakit? Hindi kaya ng ego mo na sinasagot-sagot ka ng isang babaeng katulad ko? Tumigil ito sa paglalakad at sinalubong ang mga mata niya. Yun ang unang beses na natigilan siya at napatitig sa mga mata nito. Kumalabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Anong akala mo? Na naaapektuhan ako sa presensya mo, Miss Gallego? Kung hindi, bakit kailangan mo umiwas? Because I don't like this feeling, okay? Kapag nandyan ka, pakiramdam ko hindi ako malakas. There's something dominant in you, Miss Gallego. Maybe the way you speak to me, the way your eyes stare at me. Yung pagpigil mo ng ngiti tuwing gusto mo akong asarin. I don't like that. Hindi ko gustong makita yun ng dalawang mga mata ko. So please, wag mo na akong kulitin. Just focus on my sister. Day off ko nga kasi, attorney. Ano ba? Hindi ko kasalanan na nagkasabay tayo na pumunta rito sa sementeryo. Dinalaw ko lang ang mga magulang ko. Baka isipin mo na sinusundan kita ha? Hindi. Namatay ang parents ko dahil sa akin, kaya linggo-linggo ko silang dinadalaw. Natigilan ito at napatitig sa kanya. What do you mean na namatay sila dahil sa'yo? Dati akong sundalo, di ba? May nakalaban ng grupo ko na malaking tao. At para makaganti, tinarget nila ang parents ko. Actually, hindi lang parents ko. Mga pamilya din ng mga kasama kong sundalo. Kaya yon, sa sobrang guilt ko, umalis ako sa pagiging sundalo 2 years ago. Pinili kong magtrabaho sa Shadow First Security Agency. At least doon, wala nang madadamay na ibang tao. Well, sino pa nga bang madadamay, di ba? Wala nang mawawala sa akin. Wala na akong pamilya. Swerte mo nga may mga kapatid ka pa. Ilang segundong nanatili ang titig nito sa kanya bago umiwas ng tingin. I'm sorry to hear that. Umismid siya. Bumait bigla si Kumag. What did you just call me? Wala. Naawa lang ako sa kwento mo. My mom was killed too. Abogado rin siya noon at may nakalaban na senador. Kaya pinapatay siya. Kaya nga yung mga kotse namin magkakapatid, puro bulletproof. Mahirap na. Si Raven sundalo yun, kaya walang problema. Ako naman kaya ko ng sarili ko. Kay Caroline lang talaga kami tutok na tutok. Kaya mo na ang sarili mo? Sa manika nga lang takot na takot ka na, attorney. Hindi ako takot sa manika. Kaya pala sinuntok mo yung manika nung subukan kong ilapit sa'yo. Hindi nga ako takot. I just find them creepy. Nung bata pa lang ako, ginagawang panakot sa akin yun ni Caroline. Nahulog ako sa hagdan dahil dun. That's why I hate dolls. Hindi na napigilan ni Rhea ang matawa. Para sa katulad mong masungit, hindi ko akalain na takot ka sa manika. Hindi naman kabawasan sa pagkalalaki ko yun. Exactly. Kaya huwag kang maiinis sa presensya ko dahil lang sa dominante ako sa paningin mo. Hindi rin kabawasan sa pagkalalaki mo na tanggapin na may babaeng kaya kang tapatan sa mga pwede mong gawin. Inismiran lamang siya nito at umiwas ng tingin. Whatever. I have to go. May hearing pa akong pupuntahan. Umalis na ito at tila nagmamadali pa. Ingat, attorney. Wala ka bang driver ngayon? Nakangising habol niya. Wala. Hindi ako nagsasama ng driver kapag pumupunta ng sementeryo. Tugon nito habang naglalakad na palayo. Hindi na siya nito nilingon pa. Nang mawala ito sa paningin niya, pumunta na rin siya sa kanyang motorsiklo na sinakyan papunta roon. Habang binabagtas ang daan pa uwi sa kanyang bahay, natanaw niya ang kotse ni Casper sa di kalayuan. Napangisi siya at binilisan ng bahagya ang pagpapaandar ng kanyang motor upang mahabol to. Teka, bakit ko ba siya hahabulin? Ano, gusto ko nang magpapansin? Inis na bulong niya sa sarili. Binagalan niya ang pagpapatakbo ng motor. Ngunit natigilan siya nang biglang may isa pang motor ang nag-overtake sa kanya. Napatingin siya sa lalaking nakaangkas doon nang bumunot ito ng baril mula sa likod nito.
Batid niyang punteriya nito si Casper na nasa unahan lamang at di kalayuan sa kanya. Kaagad niyang binunot ang kanyang baril na nasa kanyang bewang. Personal niyang pagmamayari yun at lisensyado na rin. Bago pa man maitutok ng lalaking angkas ang baril nito sa direksyon ni Casper, kaagad siyang nagpaputok. Dahilan upang tumalsik ang baril na hawak ng lalaki. Gulat itong napalingon sa kanya. Sunod niyang binaril ang gulong na motorsiklo nito. Gumewang yon hanggang sa mabunggo ang mga ito sa concrete barrier. Mga siraulong to. Galit na anas niya bago inihinto ang motor niya sa tabi at bumaba. Tinutok niya ang kanyang baril sa dalawa na nakasuot ng mga helmet. Wag! Mga pulis kami! Wika ng lalaking angkas habang nakataas ang dalawang kamay. Narinig din niya ang pag-ungol nito sa sakit. Ang driver na kasama nito'y hindi gumagalaw habang nakahandusay. Bahagya pa niya itong sinipa upang siguruhing wala itong malay. Mga pulis kayo? Sarkastikong tanong niya sa lalaking angkas. Inalis nito ang suot na helmet. Sa hula niya ay nasa 40 anyos na ito. Oo, mga pulis kami. Pulis ka pero balak mong paputukan ng kotse ni Attorney Sullivan? Ginagawa mo yata akong tanga ah. Nakita kita. Kung hindi ko pinaputokan ng baril mo, malamang binaril mo na ang sasakyan niya. Kaya sabihin mo sa akin, isa ka ba sa mga pulis na nagtatrabaho para sa isang mataas na tao? At ang masamang taong yun ay isa rin sa maraming binangga ni Attorney Sullivan. Tama ba ako? Wala kang pakialam dito, miss. Sino ka ba? Wala ka na ron. Pero kailangan yung managot, kaya huwag kang kikilos dyan. Hindi ito magugustuhan ng amo namin. Tinatakot mo ba ako? Wala na sa bokabularyo ko yun, Manong. Napamura ito at sinubukan tumayo, ngunit mariin niya itong tinapakan sa tiyan upang muling mapahiga. Napahiyaw ito sa sakit. Kaagad naman niyang binunot sa kanyang bulsa ang cellphone upang tumawag sa kapulisan. Hindi rin nagtagal, dumating ang mga pulis at hinuli ang dalawa. Pinagtangkaan nilang barilin ng kotseng sinasakay ni Attorney Sullivan. Pakiusap lang, pigain niyo ang dalawang yan para umamin kung sino ang amo nila. Anya sa mga pulis. Sumang-ayon naman ang mga ito sa kanya habang pinoposasan ang dalawa. May malay na rin ang driver at nakatingin ito sa kanya ng masama. Pakialamera kang babae ka. Bigla itong pamiglas mula sa dalawang may hawak dito at hinugot ang baril na mula sa isang pulis upang paputokan si Rhea. Mabilis man na pangyayari, pero nakailig siya at sinunggaban naman ito kaagad ng iba pang mga pulis upang pigilan at agawin ang baril na hawak nito. Hindi pa pala ito tuluyang nalalagyan ng posa sa kamay. Heist! Puisit! Inis na wika ni Rhea nang maramdaman ang hapdi sa kanyang tagiliran. Dumaplis kasi ang bala roon kahit nakailig siya. Ngunit kung hindi siya naging alerto, malamang napuruhan na siya. Ayos ka lang, ma'am. Dadalhin ka namin sa ospital. Presenta ng isang pulis na lumapit sa kanya. Inis niya itong binalingan habang hawak ang dumudugong tagiliran. Hindi na, ayos lang ako. Daplis lang to at mababaw lang. Pakilayo nyo na nga lang sa akin yung mga kumag na yan. Baka hindi ko yan matansya. Ang babagal nyo kasi. Pagpuposas na lang ang gagawin nyo, hindi nyo pa binilisan. Tumaliman naman ito sa kanya habang napapakamot sa batok. Nang tuluyang maisakay sa sasakyan ang dalawa, bumalik na rin si Rhea sa kanyang motor upang umuwi sa kanyang bahay. Doon niya mag-isang ginamot ang kanyang sugat. Sanay na siyang gawin yon kahit noong sundalo pa siya. Hindi rin ganun kalalim kaya hindi na rin niya kailangan magpa-ospital. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa kanyang trabaho. Nasa labas siya ng opisina ni Caroline nang matanaw niya ang papalapit na figura ni Casper. Kaagad siyang tumayo upang batiin to. Good morning, Attorney. Nabaril ka raw? Putol nito nang tuluyang huminto sa harap niya. Mukhang hinihingal pa. Natigilan siya habang nakatitig sa nag-aalala nitong muka. Naglikot ang mga mata nito sa kanyang buong katawan na tila sinusuri siya. Paano mo nalaman na nabaril ako, Attorney? Tumawag sa akin yung kakilala ko sa police station. May dinalaro kahapon sa presinto na dalawang lalaki na nagtangkang bumaril sa kotse ko. And according sa report, ikaw ang nakahuli. Oo nga. Nasa likod mo lang kasi ako kahapon nang galing tayo sa sementeryo. Hindi mo siguro napansin kasi medyo malayo ako. Tapos, ayun, may nakita akong magkaangkas na nakamotor at balak kang barilin. Kaya inunahan ko. I heard gunshots yesterday habang nagmamaneho ako ng kotse. Pero nakafocus ako sa pakikipag-usap ko sa client ko through earpiece. Kaya hindi ko na binigyan ng pansin. Nagmamadali rin kasi ako kasi nga may hearing akong pupuntahan. But I didn't know na involved ka sa narinig kong putok ng baril.
Kagabi pa kita gustong puntahan sa bahay niyo kasi sabi ng kontak ko. Hindi ka raw nagpadala sa ospital kahit may tama ka ng baril. Humisi si Rhea sa kabila ng pagwawala ng kanyang dibdib. Hindi na talaga ako nagpadala sa ospital, attorney. Mababaw lang naman saka dumaplis lang yung bala sa tagiliran ko. Can I see? Sinubukan itong hawakan ang tagiliran niya, ngunit natigilan din ito at napakurap-kurap. Napatitig sila sa isa't isa ng 5 segundo bago siya umiwas ng tingin at tumikhim. Ikaw naman, attorney, bakit kailangan mo pang tingnan? Ayos lang ako, nakakatayo pa nga ako, oh. Nabaril ka, Miss Gallego, and it's because of me. Hindi yun dahil sa'yo. Nabaril ako dahil sa kumag na nagtangkang bumaril din sa'yo. Ako pa ba? Mas marami ako natamang-tama ng bala nung sundalo pa ako. Marami rin ako napagdaanan na training, kaya sanay ako masaktan. Nagamot ko naman ng sarili ko kahit mag-isa ako. Walang-wala pa to, malayo rin sa bituka. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hawakan ni Casper sa braso. Bakas ang galit sa mga mata nito. Why did you have to do that? Hindi naman ako ang kailangan mong protektahan, Miss Gallego. Sana hinayaan mo na lang yung mga taong yun na pagbabarilin ng sasakyan ko. Alam kong bulletproof ang mga kotse niyong magkakapatid, attorney. Pero hindi naman pwedeng panoorin ko na lang sila na putiriyahin ka. Paano kung natamaan ng bala ng baril yung gulong ng kotse mo? Tapos mawalan ka ng kontrol at maaksidente ka. Mas mabuti nang nakialam ako. Napatiimbagang ang binata at dumilim ang muka habang titig na titig pa rin sa mga mata niya. That will be the last time na gagawin mo yun. Marami akong death threats na natatanggap araw-araw. At sanay na ako ron. Ayoko nang mandamay pa ng ibang tao. Mahirap dalhin ang guilt na yun. Hindi mo kailangan mag-guilty dahil sa nangyari sa akin, attorney. Kaya kung pwede lang, bitiwan mo na ang braso ko, okay? Napakurap-kurap ito at napatingin sa kamay nitong nakahawak pa rin sa braso niya. Kaagad siya nitong binitiwan. Pero salamat sa pag-aalala, attorney. Talaga nagpunta ka pa rito sa SGC para lang tingnan kung ayos lang ako. Nakangiting wika pa niya. Umismid to. I didn't come here for you, Miss Gallego. Kaya pala sa akin ka dumiretso at tinanong mo ako kaagad kung nabaril ako. Ayos ah. Sabihin na natin ganun nga, pero hindi dahil nag-aalala ako sa'yo. I'm also here to knock some sense into you. Hindi mo dapat nilalagay sa alanganin ng buhay mo para sa isang tao na wala ka namang responsibilidad. Ginawa ko lang yun kasi nasa harap ko na mismo. Kahit sinong nasa harap ko na kailangan ng tulong, talagang tutulungan ko. Imbis magpasalamat ka na lang, ang dami mo pang sinasabi, attorney. Pwede ba? Nasa trabaho ako. At trabaho kong bantayan si Ma'am Caroline. Exactly. Ang kapatid kong responsibilidad mo. Wala nang iba. Kaya sa susunod na ipahamak mo ulit ang sarili mo para sa taong hindi mo naman kailangang iligtas. Baka tuluyan ka ng mapahamak. Makukonsensya pa yung taong tinulungan mo. Bakit, attorney? Nakukonsensya ka ba dahil nabaril ako dahil sa pagligtas ko sa'yo? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi naman ako nag-e-expect nun lalo pa sa katulad mong masungit at ungrateful. Ayan, tama. Hindi mo dapat nililigtas ang katulad kong masungit at ungrateful. Sana nagkakaintindihan tayo. Ngumiti na lang si Rhea rito at umirap din bago umiwas ng tingin. Maya-maya'y napangiwi siya nang maramdaman ang kirot ng kanyang sugat. Tapansin yun ni Casper, kaya napatingin ito sa kanyang tagiliran. Are you okay? Tanong nito. Imbis na sumagot, binigyan lang niya ito ng nang-aasar ng ngiti. Concern ka ba sa akin, attorney? Ayos lang ako. Makirot lang pero kayang-kaya ko naman. Umirap ito at inayos ang suot na salamin sa mata. Bakit pa ba kita kinakausap? Anyway, nasa loob ng office si Caroline, di ba? Yes, attorney. I'm going in. May sasabihin ako sa kanyang importante. Sabi ko nga sa'yo, hindi talaga ikaw ang pinuntahan ko rito, Miss Gallego. Oh, hindi naman ako kumukontra, attorney ah. Masyado ka namang defensive. Inismiran lamang siya nito bago naglakad na papasok sa opisina ni Caroline. Ngunit bago ito tuluyang makapasok, lumingon pa ito sa kanya. Anyway, I just feel the need to thank you, Miss Gallego. Thank you for saving me. But then again, wag mo nang uulitin yun. Maliban kung para sa kapatid ko. Alagaan mo rin ang sarili mo. Understood? Hindi na napigilan ni Rhea ang mapangiti. Don't smile like that. Walang ibang ibig sabihin ang sinabi ko. Nakasimangot nitong wika nang mapansin ang reaksyon niya. Oo na, attorney. Iingatan ko na sarili ko. Sabi mo eh. Napailing na lang ito bago tuluyang pumasok sa opisina. Nang mawala sa paningin niya si Casper, napahawak siya sa kanyang dibdib.
Kanina pa kasi yun nagwawala habang kausap niya ang binata. Hindi siya sanay sa ganoong pakiramdam, kaya naninibago siya. Ano to? Bakit ako kinakabahan tuwing kausap ko si attorney? Anya sa kanyang isip. Samantala, pagkapasok ni Casper sa opisina ni Caroline, nagulat ito nang makita siya. Kasalukuyan itong may kausap sa cellphone na kaagad nitong pinatay nang makita siya. Hey, kuya, I didn't know you were coming. Mamayang 5 p.m. pa tayo pupuntakin na Kuya Raven, right? Sinong kausap mo, Caroline? Umayos ito ng upo sa swivel chair at ngumiti sa kanya. Nothing, kakilala ko lang sa gym. So, bakit ka nga nandito, kuya? I'm sorry sa kalat ng desk ko. Ang dami ko kasing kailangan na i-review na documents. Umupo si Casper sa tapat nito at bumuntong hininga. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. What do you mean hindi mo alam, kuya? I thought you're busy sa firm. Yes, but I canceled my meetings this morning. Hindi naman sobrang importante ng mga yun ngayon. But I heard the news about Miss Gallego. You mean si Rhea? First name basis na nga pala talaga kayo, no? Of course. Kaya lang ma'am pa rin ang tawag niya sa akin. But it's okay. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang maging comfortable around me. At ganun din ako sa kanya. Madalas ko na siyang makakwentuhan. I don't want her to be just my bodyguard. Wala namang masama kung maging close kami. Napatango na lang si Casper at bumuntong hininga. I know. Halos pabulong na wika niya. But wait, ano ba nabalitaan mo about Rhea at napasugod ka rito? That's so unlike you, Kuya Casper. Kung hindi sa mga court hearings, palagi kang nasa firm. Bihira kang tumatambay dito sa SGC kung wala kang importanteng gagawin. Nabalitaan ko kasing nabaril siya kahapon. What? I didn't know about that. Bakit pumasok pa siya? Hindi ko rin alam sa kanya. She's so annoying. Masyado siyang matapang. Akala niya siguro siya si Batman. She saved me from 2 gunmen who were following my car yesterday. Nabaril siya sa tagiliran. Talagang pumasok pa siya ngayon sa trabaho. I didn't know about that either. Nasaktan ka ba, kuya? Hindi. You were too busy, Caroline. Don't worry. Nakausap ko na ang contact ko sa police station. Umamin na ang 2 suspect na ang dating mayor ng San Diego ang nag-utos sa kanila. Sa ngayon, inihahanda ko na ang mga kinakailangan para sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Mukhang hindi pa rin niya matanggap na akong humawak sa kaso ng biktima ng kapatid niyang naharap sa kasong homicide. Natalo kasi sila at naapektuhan ang imahe niya. Natutop ni Caroline ang bibig nito dahil sa gulat. Oh God, ayaw ka talagang tigilan ng mga nakakalaban mo, kuya. Natatakot na ako for you. Hindi na pananakot lang ang ginagawa nila. Mas natatakot ako para sa iyo, Caroline. I'm fine. Kaya ko ang sarili ko. I have my own licensed gun to protect myself. Buti na lang talaga niligtas ka ni Rhea. Doon na pairap si Casper. Hindi niya maintindihan ng sarili kung saan ba talaga siya naiinis. Dahil ba sa nakialam si Rhea? O dahil napahamak ito dahil sa pagliligtas sa kanya? Nag-aalala nga ba siya para dito? That woman, nasobrahan na yata sa katapangan ng katawan nun. Napapailing na wika niya. Tinawanan siya ng kapatid. Kuya, dati siyang sundalo, right? Nature na niya yun. She was trained to put others' lives first bago yung sa kanya. Kahit na, hindi niya dapat ginawa yun. Binigyan siya ni Caroline na nang-aasar na tingin. Is that concern that I see in your eyes, Kuya Casper? OMG, nag-aalala ka for Rhea? Bumuka ang bibig ni Casper upang itanggi ang sinabi nito, ngunit hindi niya magawa. Naiinis na nahampas na lang niya ang katapat na mesa. Humalukip-kip si Caroline at napangiti ng malapad. Now I know kung bakit masyado kang affected sa presence ng bodyguard ko, kuya. Nung una, hindi ka lang talaga sanay sa pagiging dominant niya. Pero this past few weeks, nagiging OA ka na sa pagiging inis sa kanya. What? You think I like her? Oh no, don't do that, Kuya Casper. Nag-uumpisa pa lang kaming maging magkaibigan ni Rhea, no? Lahat na lang ng nagiging best friend ko, nafa-fall kayong mga older brothers ko. First si Nikki, and now si Rhea. I'm serious, Caroline. What do you mean you're serious? Pinapakaba mo ko, kuya. Ano, do you like Rhea? Because if yes, nakakapanibago ka. I really thought tatanda ka ng binata sa sobrang arte mo sa mga babae. Do you think I like her? Bakit akong tinatanong mo? It's your own feelings. But if you're asking for my opinion, please lang, don't fall for her. Iisipin ko na lang talaga na lahat ng nagiging best friend ko aasawahin yun ni Kuya Raven. Too late, Caroline. What do you mean? I think I like her.
I like Rhea. Umawang ang bibig ng kanyang kapatid. Oh God, I've only known her for almost a month, but her presence makes me confused. Nangyayari ba talaga yun? Kahit kakakilala mo pa lang sa tao, nag-uumpisa ka nang magustuhan siya? napakurap-kurap to. Well, yeah. May mga instances na nangyayari talaga yun. Day by day, pwede kang makadevelop ng feelings for another person. Kahit pa hindi mo siya madalas kasama, kasi naiisip mo siya everyday. Napabuga ng hangin si Casper. I need to do something about this. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya. OMG. So, abinado ka nga, kuya. Shucks. Alam mo ba na kapag nagkagusto ka sa isang tao genuinely, mahirap nang alisin yan. Trust me, kuya. I've been there. What do you mean? Nagka-boyfriend ka na ba? Bakit hindi namin alam ni Raven? Napakurap-kurap ito at napaiwas ng tingin. I'm not the issue here, kuya. Huwag mong ipapasa sa akin yan. Ang sinasabi ko, mahihirapan kang alisin yung feelings mo for her kung meron man. Hindi ko siya pwedeng magustuhan, okay? But why? She's beautiful. Ang astig nga niya eh. Mabait din siya. Hindi mo lang yun nakikita sa kanya kasi palagi kayo nag-aaway. Akala ko ba ayaw mong magustuhan ko siya? Bakit parang nirereto mo na siya sa akin? Yes, but, kung gusto mo si Rhea, may magagawa pa ba ako? And I really think na totoo nga na may gusto ka sa kanya. Look at yourself. You came here just for her. And don't ever say na nagpunta ka rito because you miss me. Gabi-gabi kaya tayong nagkikita sa house. Napairap na lang si Casper. Talagang wala na siyang lusot sa kanyang kapatid. Iniwasan na niyang makausap si Rhea matapos nun. Kinagabihan, nagpunta sila ni Caroline sa bahay ng panganay nilang kapatid na si Raven upang dalawin ang kanilang hipag na si Nikki. Kabuanan na kasi nito at malapit ng mga anak. Busog na busog ka na, Nikki ah. Kambal ba yan? Pangaasar niya sa hipag na si Nikki habang inaalalayan ito na bumaba ng hagdan. Nauna na kasi sa garden si Raven at Caroline na nag-aayos ng mga kakainin nila sa isang mesa. Minsan lang kasi sila makompletong magkakapatid kaya may salo-salo sila. Hindi to kambal, malaki lang talaga ako magbuntis. Tumatawang tugon ni Nikki. Hindi na nakasagot si Casper dahil napatingin siya sa entrada ng mansyon. Naroon si Rhea na tila kararating lamang at palingalinga sa paligid. Nagwala ang kanyang dibdib nang magtama ang mga mata nila. Who's that girl? Siya ba yung sinasabi ni Caroline na lady bodyguard niya? Yung pinadala ni Raven? The girl you like? Nakangising usisa ni Nikki habang nakatingin sa direksyon ni Rhea. Kunat noong binalingan niya to. Sinabi sa'yo ni Caroline? Syempre, we're best friend. Mas loyal sa akin si Caroline kaysa sa'yo, no? Wait lang, lapitan natin yung girl na gusto mo. What's her name again? Hindi ko siya gusto, but her nickname is Rhea. Oh, Rhea. Ipakilala mo naman ako. Dali. Excited nitong wika bago siya hinatak palapit kay Rhea. Nang tuluyang makalapit, tumikhi muna si Casper bago nagtanong sa bagong dating na dalaga. What are you doing here? Tapos na ang duty mo kay Caroline, di ba? Tanong niya kay Rhea. Ngumiti ito sa kanya. Oo nga, pero kasi tumawag sa akin kanina si Ma'am Caroline. May pinasuyo siya sa akin na document sa office niya at pinadala sa akin dito. Yung sekretary kasi niya, hindi niya makontak. Ayos lang naman sa akin kasi hindi pa naman ako nakakauwi nang tumawag siya. Nasaan nga ba si Ma'am Caroline? She's at the garden. Matipid na sagot ni Casper. Nagulat siya nang dinunggo siya ni Nikki sa balikat. Ipakilala mo naman ako, Casper. Bulong nito. Ayoko, Nikki. Ayaw mo. Sige, ako na lang magpapakilala sa chicks mo. Nilahad bigla ni Nikki ang kamay nito sa harap ni Rhea. Hi Rhea, it's nice meeting you. I'm Nikki, Casper's girlfriend. Nanlaki ang mga mata ni Casper at gulat na tinitigan si Nikki. What the heck, Nikki? Anong girlfriend ang sinasabi mo dyan? Kaagad niyang tiningnan si Rhea upang magpaliwanag. Ngunit nakatitig lamang ang dalaga sa umbok na tiyan ni Nikki. Seryoso ang mukha nito at naniningkit pa ang mga mata. Hinaplos naman ni Nikki ang umbok nitong tiyan at ngumiti pa kay Rhea. I'm carrying Casper's baby. Malapit na rin ako mga anak. Ang sipag kasi gumawa ni Casper ng baby. Pangatlo na namin to eh. But well, the more the merrier naman kasi talaga. Hindi ba honey bunch? Mapang-asar na wika ni Nikki at ngumiti pa sa kanya. Are you out of your mind, Nikki? Singhal niya bago binalingan si Rhea. Miss Gallego, huwag ka makinig sa kanya. Nikki is not my girlfriend. Hipag ko siya, and she's like a sister to me. Magkakasama kaming lumaki.
Asawa siya ni Raven. You probably didn't know her kasi hindi naman siya nagpupunta sa agency ni Raven. Bumani sa kanya ang seryosong mga mata ni Rhea. Maya-maya ay ngumiti ito, ngunit halatang pilit lang. Ano ka ba, attorney? Bakit ka ba nagpapaliwanag? Alam ko naman na nagjo-joke lang si Ma'am Nikki. Natakot ka yata. Napalunok si Casper. Pakiramdam niya tagaktak na ang pawis niya. Uminit din bigla ang paligid at hindi siya makahinga sa sobrang kaba. Nang balingan niya si Nikki ay tatawa-tawa lang ito. Dumukwang ito at bumulong sa kanya. Eh di nakaganti na ako sa'yo, Casper. Naalala mo yung ginawa mo dati? Nag-send ka ng picture ko kay Raven na may kasamang ibang lalaki. That's the reason kaya hindi na niya ako binalikan for so many years. Dahil sa'yo nasayang ang mga panahon naming dalawa. I told you, makakarma ka rin. Ito na ang oras ng paniningil. Halos umusok ang ilong ni Casper at sinamaan ng tingin ng hipag. Damn it, Nikki. Kung hindi ka lang talaga buntis, baka binalibag na kita. Go on, malalagot ka sa kapatid mo. As if takot ako kay Raven. Hey, what's up? Singit ng kapatid niyang si Raven na kalalabas lang mula sa garden. Kaagad nitong nilapitan si Nikki at hinapit ito sa bewang. Napatingin to kay Rhea. Oh, Rhea, nandito ka pala. Are you here for Caroline? Ngumiti naman si Rhea. Oo, sana, Sir Raven. Ibibigay ko lang tong documents na pinapakuha niya. Importante raw kasi ito at kailangan niyang i-review. Pakiabot na lang po sa kanya. Kailangan ko na rin kasi umuwi. Inabot ni Rhea ang isang folder kay Raven. Sure. Gusto mo bang pumasok muna, Rhea? You can join us if you want. Ngayon lang kasi kami nagkasama-sama ulit na magkakapatid. Alam mo na, sobrang busy namin. Oo nga, Rhea. You can join us. Gusto rin sana kitang makabanding kasi ngayon lang tayo nagkita kahit matagal ka nang nasa agency ng asawa ko. Segunda ni Nikki, nakangisi pa. Napakamot sa batok si Rhea at nahihiyang ngumiti. Thank you pero kailangan ko na rin po kasi magpahinga ngayon. Sa susunod na lang po. Napakunot ang noon ni Casper at hindi napigilan na sumabad. Bakit, Miss Gallego? Masakit ba ang sugat mo sa tagiliran? Tanong niya sa dalaga. Napatingin sa kanya si Rhea. Sunod na tumingin sa kanya ang mag-asawang si Raven at Nikki. Binigyan siya ng mga ito ng nang-aasar na mga ngiti. Napairap siya at mabilis na nilapitan si Rhea at hinawakan to sa kamay. Let's go. Ihahatid na kita sa bahay mo. Anya sa dalaga at hinila na ito palabas ng mansyon. Take care of her, brother. Pahabol na wika ni Raven. Narinig pa niya ang pagtawa ni Nikki. Nang tuluyan silang makalabas ni Rhea, binawi nito ang kamay mula sa pagkakahawak niya at hinarap siya. Bakit mo naman ako hinila, attorney? Kunot noong tanong nito. Kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Yang sugat mo baka lumala pa yan. Ihahatid na kita. Nakamotor ako, saka ayos lang ako. Bakit naman kailangan mo pang hawakan ng kamay ko? Akala tuloy ni Sir Raven at Ma'am Nikki may something sa ating dalawa. I don't care kung anong isipin nila. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Bakit? Dahil ayaw mo makita ko kayong dalawa ni Ma'am Nikki? Napairap si Casper. Hindi ko nga girlfriend yun. Naniwala ka talaga sa sinabi ng baliw na yun? Muntik na nung una. Napaisip talaga ako. Pero na-realize ko na may asawa nga pala si Sir Raven na hindi ko pa nakikita sa personal. Kaya naisip kong hipag mo lang siya at nagbibiro lang siya na girlfriend mo siya. Hindi naman ako tanga para hindi ko maintindihan yon. Mas mabuti na yung malinaw, Miss Gallego. Gumaganti lang yun sa akin si Nikki. May atraso kasi ako sa kanya, dati pa. Kaya naging defensive ka? Ayaw ko lang na masira ang reputasyon ko. Wow, kanino naman masisira ang reputasyon mo, attorney? Eh ako lang yung sinabihan niya, di ba? Ano, takot kang masira ang reputasyon mo sa akin? Bakit nga ba defensive ka kanina? Parang importanteng-importante sa'yo kung anong iisipin ko ah. Napalunok si Casper. Masyado na nga ba siyang nagiging halata? Kasasabi lamang niya kanina kay Caroline na susubukan niyang pigilan kung ano man ang umuusbong na damdamin niya para sa dalaga. Ngunit heto siya at kausap na naman to. Nagpapaliwanag siya kahit hindi naman kailangan. Hindi sa ganun. Nauutal na tugon niya. Ayoko lang talaga na nagbibiro si Nikki ng ganun. At sa'yo pa talaga. Ayos nga si Ma'am Nikki eh. Kahit buntis ang ganda-ganda pa rin. Pareho sila ni Ma'am Caroline. Tapos si Sir Raven, wala pa rin pinagbago. Ang gwapo-gwapo pa rin. Sayang lang at may asawa na. Umusbong ang inis sa kanyang dibdib. Binigyan niya ito ng sobrang talim na tingin bago nagsalita. What do you mean by that, Miss Gallego? Do you have a crush on my brother? Sa isang taong pamilyado pa talaga?
Joke lang. Crush ka agad? Napupugyan lang ako sa kanya, attorney. Saka anong laban ko ron kay Ma'am Nikki? Sa ganda nun? Saka sobrang loyal ni Sir Raven sa asawa niya. Kaya mas nakakapogi points yun. Napasinghan si Casper at sinipa ang isang nananahimik na bato sa gilid niya. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang magwala sa inis. Umiiral na naman tuloy ang kanyang temper. Iba siya kung magalit at ayaw niyang ipakita yun sa dalaga. Kaya pala ang laki ng ngiti mo kanina nung dumating si Raven. Nakakita ka ng gwapo. Ayos ah, parang nanghihinayang ka pa na may asawa na siya. Galing, nakakatawa. Parang ang sarap magmura. Tumawa si Rhea na mas lalo niyang ikinainis. Hindi ko nga crush si Sir Raven. Pinakabus ko yun bukod kay Ma'am Caroline. Kung hindi mo natatanong, iba yung type ko sa mga lalaki. Gusto ko yung masungit. Nacho-challenge kasi ako sa mga masusungit. Pero type lang yun ah. Hindi pa ako interesado sa ngayon. Masungit daw ang type. Ako nga masungit, naiinis ka na sa akin eh. Nakakainis ka naman talaga. Oh, kapag ako pala exempted ka agad. Hindi ako kasama sa mga type mo sa lalaki, ganun ba? Muli itong napangisi at tinitigan siya habang naniningkit ang mga mata. Teka lang, attorney ha. Saan ba pupunta tong usapan na to? Hindi ikaw to eh. Bakit para kang nagsiselos? May dapat ba akong malaman? Nagpanik ka agad siya at umiwas ng tingin. Wala. Sige na, umuwi ka na't magpahinga. Kung pwede lang, huwag ka na munang pumasok bukas. Magpagaling ka muna sa sugat mo. Kapag nakita kita bukas sa SGC o nakabuntot kay Caroline, kakalad ka rin kita pa uwi sa bahay mo. Naiintindihan mo ba, Miss Gallego? Namaywang ito at tinaasan siya ng kilay. Hindi ikaw ang boss ko, Attorney Sullivan. Isa pa, kayang-kaya ko naman pumasok kahit may sugat ako. Ako pa ba? Hindi dahil dati kong sundalo, immune at exempted ka na sa mga infections. Listen to me, Miss Gallego. Kapag hindi mo ako sinunod, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Humakbang ito palapit sa kanya na tila ng hahamon. Bakit? Anong gagawin mo, attorney? Napalunok siya habang nakatitig sa nanghahamon nitong mga mata. Basta, malalaman mo na lang kapag hindi ka talaga sumunod sa akin. Gusto ko lang naman na magpahinga ka habang hindi ka pa magaling. At may pakialam ka na ngayon kung gagaling ako o hindi? It's not what you think. Nagigilty lang ako kasi nga ako yung dahilan kung bakit ka nabaril. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kasalanan yun, attorney? Yung bumaril sa akin na may kasalanan. Huwag mo nang sinisisi ang sarili mo at huwag mo na akong tawagin Miss Gallego lagi. Nakaka-cheeks. Kita mo namang astig ako, yan pa ang tinatawag mo lagi sa akin. Fine, pero kahit na anong sabihin mo, those men who tried to shot me, nakakulong na sila. Sinabi na rin nila kung sinong nag-utos sa kanila. Napaseryoso ito. Sino raw, attorney? Yung mayor ng San Diego. Inaasikaso ko na ang pagsampa ng kaso sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Kumunot ang noo niya. Bakit naman ako matatakot? Maraming nakatutok sa'yo na baril. Hindi mo alam kung kailan nila papuputukin yun sa'yo. Hindi mo rin alam kung nasaan sila. Baka mamaya nasa harap mo lang sila o nasa likod. Hindi ka ba natatakot para sa buhay mo, attorney? That's why I have bulletproof cars and a licensed gun. I can protect myself. Palagi rin akong handa sa paligid ko. Ang mas inaalala ko yung mga kapatid ko, lalo na si Caroline. Kaya ka nga nandyan para protektahan siya. Kaya ingatan mo palagi ang sarili mo. Kasi kapag napahama ka, wala nang poprotekta sa kapatid ko. Oo naman. Daplis nga lang kasi itong sugat ko. At huwag ka mag-alala, attorney. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko palagi si Ma'am Caroline. Kahit ikapahama ko pa. But I don't want you to be in danger as well, Rhea. Anya habang nakatitig ng mariin sa mga mata nito. Kitang-kita niya tuloy ang pagkalito sa mga mata ng dalaga. Tumitig ito pabalik sa kanya. Kaya naman, ganun na lamang ang pagwawala ng kanyang dibdib. Pinilig niya ang kanyang ulo. Wala na siyang pakialam kahit na ano pang isipin nito sa kanya. Humakbang siya palapit at muling nagsalita. Alam kong bodyguard ka ng kapatid ko, pero kung pwede lang ingatan mo rin ang sarili mo, Rhea. Napakurap-kurap ito habang nakatitig pa rin sa kanya. If something bad happens to you again, hindi ko alam ang magagawa ko. Dagdag niya. Ikaw naman, attorney. Siyempre kapag nasa alanganing sitwasyon na, uunahin kong iligtas si Ma'am Caroline. Bodyguard nga ako, di ba? At anong sinasabi mo na hindi mo alam ang magagawa mo kapag may masama ulit na nangyari sa akin? Nagjo-joke ka ba? Napairap si Casper sa hindi nito pagseseryoso sa mga sinasabi niya. You're annoying. Alam mo ba yun? Iniisip mong joke lang ang mga sinasabi ko sa'yo.
Pero kung si Raven ang nagsabi nun, I'm sure kikiligin ka. Tama ba ako? Humisito. Siguro. Napatiimbagang si Casper at inayos ang kanyang salamin sa mata. Maya-maya'y narinig niya ang pagtawa ni Rhea na tila inaasar pa siya. Joke lang yun, attorney. Bakit ako kikiligin sa taong may pamilya na? At kung wala siyang pamilya, kikiligin ka na? Bakit mo ba laging dinadamay si Sir Raven? Kulang na lang isumpa mo siya ah. Kapatid mo siya, remember? Kasi kapag ako nagsasalita, hindi mo ako sineseryoso. Kaya naisip ko na paano kapag siya nagsabi ng mga sinabi ko? Seseryosohin mo kaya? Yan ang hirap sa'yo. Masyado kang kampante sa sarili mo. Hindi mo ba alam na minsan kailangan mo rin ng taong mag-aalala para sa'yo? Mahirap din bang intindihin na ayoko ang napapahama ka? Natigilan ito sa pagiging seryoso at napakurap-kurap. Sige, okay. Tama na. Gets ko na, attorney. Relax ka lang. Marahas siyang napabuntong hininga at napaiwas ng tingin. Nagiging halata na siya masyado dahil sa ikinikilos niya. Ngunit wala siyang magawa para pigilan ang sarili na mag-alala para dito. Umuwi ka na. Anya maya-maya. Galit ka ba, attorney? Hindi. Sige na. Baka gusto mong ihatid pa kita sa bahay mo. Matagal itong tumitig sa kanya bago umiwas ng tingin at napailing. Hindi na, attorney. Kaya ko na to. Nakamotor nga kasi ako. Fine. Ngumiti ito ng maliit bago tumalikod. Ngunit hinawakan niya ito sa braso upang iharap ulit sa kanya at kunot-noo siya nitong tiningnan. Bakit, attorney? Simula ngayon, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ayaw ko nang tinatawag mo akong attorney. Bakit naman? Mas formal kasi pakinggan yun kasi kapatid ka ng boss ko. Kahit na, kapag tayong dalawa lang, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. At ganun din ako sa'yo. Naiintindihan mo ba? Nagtatakang tinitigan siya nito, ngunit napatango na rin. Sige, pero baka pwedeng bitiwan mo na braso ko. Ang higpit ng hawak mo eh. Galit ka ba? Kaagad niyang niluwagan ng pagkakahawak dito. Hindi niya napansin na napahigpit ang hawak niya dito sa labis na tensyong nararamdaman. I'm sorry. Tanging na sabi niya. Ayos lang. Uwi na ako ah. Tinanguan lang niya ito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay ito sa motor nito at makaalis. Nang maiwan siyang mag-isa roon, nagulat siya nang biglang pumalakpak si Caroline na kanina pa pala nagtatago sa likod ng malaking gate nila. Caroline, kanina ka pang nandyan? Gulat na tanong niya. Nakangising lumapit ito sa kanya habang nakahalukip-kip. Sayang naman ang pagpunta dito ni Rhea. Akala ko pa naman mapapastay mo siya, kuya. Sandali lang. Talaga bang kailangan mo yung documents na pinakuha mo sa kanya sa office mo at pinadala mo rito? Let me guess, Caroline. Dahilan mo lang yun, ano? You're so smart, kuya. Yes, dinahilan ko lang yung documents na pinakuha ko kay Rhea para pumunta siya rito. Ang bagal mo kasi. I thought aaminin mo na sa kanya kanina yung feelings mo. You know what? Ang tapang-tapag mo kapag nasa korte ka. Pero pagdating kay Rhea, nagiging duwag ka. Ewan ko sa'yo. Napasinghan si Casper at hindi makapaniwalang napatitig sa kapatid. Bakit ba kailangan mong gawin to? Pinapunta mo ba talaga siya rito? Alam mo namang may sugat siya. And I know na magiging worried ka, kaya pinapunta ko siya rito. There, I saw it. Concerned ka talaga sa kanya at hindi mo napigilang ipakita. Counting push na lang, kuya. You're getting there. Akala ko ba ayaw mong ma-fall ako kay Rhea? Then why are you acting like a cupid between us? Well, I just realized na mas gusto ko ang version mo ngayon, Kuya Casper. You're becoming transparent. Unti-unti ka nang lumalayo sa pagiging competitive. Lumaki ka kasi na parang laging may gustong patunayan. Palaban ka. And when Rhea came, nagbago yun lahat. She made you realize that not everything is about winning. You're feisty, but she's feisty too. You've learned to humble yourself, Kuya. At gusto ko yung nakikita ko sa'yo ngayon. Kaya sige na. I'm sorry kung pinapunta ko pa siya rito kahit may sugat siya. It won't happen again. Napabuntong hininga na lang si Casper. Bumabaon sa kanyang utak ang mga sinabi ng kapatid. Wala pang isang buwan mula nang makilala niya si Rhea. Ngunit nabago nga siya nito. Ang tagal kong wala ng interes sa mga babae. Ngayon lang nangyari sa akin to. Napapailing na wika niya. Tumawa si Caroline. Feelings don't ask for permission, kuya. They just happen. Come on, let's go inside. Sa loob mo na problemahin yan. Kuya Raven and Nikki are waiting for us. Sumunod na nga siya rito. At kahit nagkakasiyahan silang apat,
hindi pa rin maalis sa kanyang utak si Rhea. Kinabukasan, laking pasasalamat ni Casper nang malaman na hindi nga pumasok si Rhea katulad ng bili niya rito. Ibang bodyguard ang kasama ng kanyang kapatid. Sa mga sumunod na araw at linggo, naging abala siya sa kanyang firm. Nasampahan na rin ng kaso ang mayor na nag-utos na ipabaril siya. Bukod sa pag-amin ng 2 pulis na inutusan nito, nakahanap siya ng mga ebidensya laban dito at tuluyan itong naipakulong. Lumipas pa ang maraming linggo. Nagpatuloy naman ang pagtatago ni Casper sa kanyang umuusbong na nararamdaman para kay Rhea. Tuluyan ng magaling ang sugat nito at nakabalik na sa trabaho. Sa tuwing magkikita sila nito ay hindi na sila nagtatalo at naging casual na lamang ang kanilang pag-uusap. Tumayo si Casper matapos isara ang case folder. Nasa opisina siya habang kausap ang isang kliyente na si Mr. Tenorio. That's all for today. I'll review the remaining evidence before the next hearing. Anya rito. Tumango ito at ngumiti ng malapad. Thank you, Attorney Sullivan. I appreciate your help. No worries. I'll have my secretary send you the documents you'll need. If you remember anything else that may help the case, let me know. I will. Nang lumabas ang kanyang kliyente, naiwan si Casper upang iligpit ang mga dokumento sa mesa bago siya humakbang palabas ng opisina. Balak niyang dalawin ang puntod ng kanyang mga magulang. Nagpunta siya sa flower shop upang bumili ng bulaklak para sa puntod ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahang makikita niya roon si Rhea. Rhea, you're here. Kaswal na wika ni Casper. Kahit nagwawala ang kanyang puso sa tuwa na makita ito, pilit niyang hindi pinapakita yun sa dalaga. Napalingon ito sa kanya at nagulat din nang makita siya. Nasa cashier na ito at binabayaran na ang bulaklak na binili. Casper, nandito ka rin pala. Wika nito habang tila hindi mapakali sa kanyang presensya. Napatingin siya sa mga bulaklak na hawak nito. Para din ba sa parents mo yan? Are you going to visit them? Tumango ang dalaga at ngumiti. Oo, day off ko kasi ngayon at naisip kong dalawin sila. Ikaw, pupunta ka rin ba sa sementeryo para dalawin ng parents mo? Yes. Gusto mo bang sumabay na? Hindi na, nakamotor ako eh. Pero pwede naman tayong sabay na pumasok sa sementeryo. Sige, mauna ka na sa sementeryo, Rhea. Huwag kang sasabay sa kotse ko. Bakit naman? Mahirap na, baka may magtangka na naman na bumaril sa akin, tapos madamay ka na naman. Ngumisi ito. Ayaw na ayaw mo talaga na nililigtas ka ng babae, no? It's not like that, Rhea. Ayoko lang talaga na mapahama ka ulit dahil sa akin. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Umiwas na siya ng tingin bago pa ito magsalita. I'll just buy flowers. Mauna ka nang pumunta sa sementeryo. Anya at iniwan na ito roon. Pagkatapos niyang bumili ng bulaklak, hinanap niya sa parking lot ang motor ni Rhea. Malayo ito mula sa area kung saan nakapark ang kanyang kotse, ngunit namukaan pa rin niya ang motor ng dalaga na nakaparada pa rin. Naroon pa rin si Rhea at may kausap na lalaki na nasa tabi ng isang mamahaling kotse. Kaagad siyang lumapit dahil tila nakikipagtalo ang dalaga sa lalaki. Is there a problem, Rhea? Tanong niya nang tuluyang makalapit. Girlfriend mo ba to? Tanong sa kanya ng lalaki na tila kaedad lang niya at itinuro si Rhea. Pagsabihan mo nga yan, ha? Ultimo pagpark ko ng kotse, pinapakialaman. Ano ba siya rito? Suminghan si Rhea. At ikaw, ano ka rito? Hari ng parking area? Bakit sa 2 slot ka nakapark? Nakita mo na nga may linya, di ba? Para kang hindi dumaan sa driving school. Ano ba yung lisensya mo? Naka-fixer ka ba? Napatingin si Casper sa kotse ng lalaki. Halos sakop nga nito ang 2 parking spaces. Maluwag naman ang parking ah. Anong problema? Nagmamadali rin kasi ako. Katwiran pa ng lalaki. Hindi yun yung point. Angil ni Rhea. Hindi kasi pwedeng masanay ka sa mali, sir. Kung simpleng pag-park lang na maayos, hindi mo magawa, paano pa kaya kung traffic rules na? Pinagsasabihan lang naman kita pero ikaw tong mainit agad ang ulo. Napabuntong hininga si Casper bago humakbang sa pagitan ng dalawa at binalingan ang lalaki. Sir, she has a point. Naka-occupy ang kotse mo ng 2 parking slots. Pakiayos na lang para wala ng gulo. Napailing ang lalaki at natawa ng bahagya. Seriously? 2 kayong pinagtutulungan ako dahil lang sa pag-park ko? Hindi ka namin pinagtutulungan, sir. We're simply asking you to park properly. Napatingin ang lalaki kay Casper at suminghal. Sobrang talim din ang tingin nito sa kanya. Hoy lalaki, wag mo akong utos-utusan ah. Hindi kita boss.
Kumuyom ang kamao ni Casper. Pilit niyang pinipigilan ang paglabas ng kanyang temper. Hindi mo nga ako, boss. Pero nakikiusap lang kami ng maayos ng kasama ko. Yang kasama mo babae, masyadong matapang at matabil ang dila. Kulang yata sa romansa yan, kaya ganyan. Baka naman kasi binibitin mo palagi. Gusto mo bang akong gumawa? Ano, miss? Gusto mo? Ganun na lamang ang muling pagkuyom ng mariin ng mga kamao ni Casper. Napatiimbagang siya at namalaya na lang niyang hawak na niya ng mariin ang kwelyo nito. Diniin niya ito sa kotse at kitang-kita niya sa mukha nito na nasaktan ito sa ginawa niya. Ano ba? Bitiwan mo ako. Angil nito. Watch your freaking mouth, you dumbass! Galit na sigaw niya. Kahit hindi niya nakikita ang sarili niya, ay batid niyang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Kaya ayaw niyang nagagalit siya ng husto sapagkat hindi niya kontrolado ang kanyang emosyon. Nagbibiro lang ako. Ano ba? Bitiwan mo na ako. Don't show your face to me anymore, you asshole. Kapag nakita kita ulit, babasagin ko mukha mo. Ayoko ring makita na tumititig yung mga mata mo kay Rhea. Kasi oras na makita kong nakatitig ka sa kanya, I will make sure you regret the day you were born. I'll gouge your eyes out. Naintindihan mo? You stupid ass. Oo na, bitiwan mo na ako. Pakiusap nito. Wala siyang kabalak-balak na bitiwan ito. Gustong-gusto niya itong sakalin hanggang sa hindi na ito makahinga. Ngunit naramdaman niya ang paghawak ni Rhea sa kanyang braso. Tama na, Casper. Bitiwan mo na siya. Nilingon niya ang dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata. Doon unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa lalaki hanggang sa tuluyan niya itong pinakawalan. Dali-dali itong umalis at pumasok ng kotse nito. Hindi na ito nagpark ng maayos at diretsyong pinasibad na ang sasakyan paalis. Tila natakot na ito sa kanya. Ayos ka lang, attorney? Tanong sa kanya ni Rhea. Habol ang hininga na tinitigan niya ito. How about you, Rhea? Are you okay? Oo naman, ayos lang ako. Grabe ka, mukhang natakot sa'yo yung lalaki. Ganun ka pala magalit. It's my temper. Nasa lahi namin yun. Mabilis talaga kami magalit. Sabi nga ni Ma'am Caroline, pero sa inyong tatlo, mukhang ikaw lang naman ang mabilis magalit. You know nothing, Rhea. Hindi mo pa nakikitang magalit si Caroline. Ha? Nagagalit ba yun? Parang hindi naman. Pati nga si Sir Raven hindi halata. Well, siguro na-train na nga talaga siyang i-control ang emosyon niya kasi nga naging sundalo siya sa US, diba? Napairap si Casper. Hanggang ngayon may bubog pa rin siya kay Raven dahil napupugian dito si Rhea. Huwag na natin siyang pag-usapan. Baka uminit na naman ang ulo ko. Bakit kasi hindi ka nalang umalis agad kanina? Pinuna mo pa yung kupal na lalaking yun. Hindi ko napigilan eh. Sorry. Saka flat kasi yung gulong ng motor ko. Saka kung di ka naman dumating, baka nabangasan ko na rin ang bastos na yon. Sinulyapan niya ang gulong ng motor nito. Flat nga ang gulong sa likod. Sabay ka na sa akin kung ganun. Talaga? Nakakahiya naman, attorney. Saka paano tong motor ko? Ipapakuha ko na lang at ipapaayos. Ako nang bahala. Halika na. Hinila na niya ang dalaga bago pa ito kumontra. Pinagbuksan niya ito ng pinto ng kotse sa shotgun seat. Umikot naman siya sa driver's seat. Tumawag na siya ng tauhan niya na kukuha sa motor ni Rhea. Pagkatapos, pinaandar na niya ang kotse. Salamat pala, Casper. Basag ng dalaga sa katahimikan. For what? Sa pagtatanggol mo sa akin. Iba pala talaga yung feeling kapag ikaw naman ang pinoprotektahan at pinagtatanggol. Sanay kasi ako na ako yung gumagawa nun para sa iba. I'm willing to do that all over again, just for you, Rhea. Sandaling natahimik ang dalaga. Kahit nasa daan ng kanyang tingin, batid niyang nakatitig to sa kanya. Bakit? Tanong nito. Anong bakit? Bakit mo ginagawa sa akin to? Naging caring ka sa akin itong mga nakaraang linggo. Hindi mo na ako sinusungitan. Basta, kakaiba yung mga kilos mo. Ngumingiti ka na rin sa akin tuwing nagkikita tayo. Ano yon? Bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin? Hindi ko pa siguro naligawan ng kahit na sino, Rhea. You're so naive pagdating sa mga bagay na dapat na iintindihan mo sa kilos pa lang. You must know how to read actions. Dati ka pa namang sundalo. Magkaiba naman kasi yun, Casper. Ibang usapan na kasi to. Pero actually, oo, marami na ring sumubok na manligaw sa akin dati. Mga kapwa ko rin sundalo. Kaso hindi sila ang priority ko. Ewan ko ba? Wala talaga akong interes sa mga lalaki noon. Noon? Bakit? Iba na ba ngayon? Interesado ka na ba?
Sandali niya itong sinulyapan at kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Umiwas to ng tingin. No comment muna ako dyan. Tanging nasabi nito. Siguro nga interesado ka na ngayon sa isang lalaki, kaya hindi ko makasagot ng maayos. Magagalit ako kapag hindi ako yan. Natahimik ang dalaga, ngunit maya-maya'y nagsalita din to. Teka lang, nauhaw ako bigla. Kung ano-ano kasing mga sinasabi mo, Casper. Natuyo-tuloy ang lalamunan ko. Napangisi siya at itinabi muna ang kotse sa gilid, sa may malawak na bakanteng lote. Stay here, ibibili kita ng tubig. Baka kapag hindi ka na nauhaw, masabi mo na sa akin kung kaninong lalaki ka interesado ngayon. Nakangising wika niya bago bumaba ng kotse. Lumapit siya sa isang maliit na tindahan upang bumili ng bottled water. Pabalik na sana siya nang makita niya ang humaharurot na truck mula sa highway. Pagewang-gewang ito at sumisenyas ang driver sa mga dadaanan nito na tumabi. Tila bumagal ang buong paligid nang makita niyang inararo nito ang kanyang kotse hanggang sa tuluyan itong bumangga sa malaking poste. Napasigaw ang mga tao at nigsipulasan. Nabitiwan ni Casper ang hawak na bottled water. Wala sa sariling tumakbo siya palapit sa kotse niya na ngayon wasak na ang bandang likod at harap dahil sa pag-araro ng truck. Rhea! Naiiyak niyang tawag sa dalaga. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi alam ang gagawin. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi pwede. Rhea! Nilapitan niya ang bandang shotgun seat. Pinilit niyang buksan ang pinto ngunit hindi yun mabuksan. Damn it! Rhea! Pinagsusuntok niya ang salamin ng bintana upang tuluyan yung mabasag. Wala siya pakialam kahit nagdurugo na ang kanyang kamao sa paulit-ulit na pagsuntok. Nang tuluyang mabasag ang bintana, napaawang ang kanyang bibig dahil wala sa loob si Rhea. Casper! Kaagad siyang napalingon sa kanyang likod. Ganoon na lamang ang pagbuhos ng kanyang mga luha nang makitang nakatayo roon si Rhea at walang bahid ng kahit na anong sugat sa katawan. Patakbo niya tong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Napahagulhol siya ng parang bata. Hinila naman siya ng dalaga palayo sa truck at sa mga nagkukumpulan ng mga tao. I thought you're gone. Umiiyak na wika niya nang makalayo sa maraming tao. Akala ko nasa kotse ka. Thank God you're safe. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Damn it. Para akong mababaliw. Hinaplos nito ang kanyang likod. Shh! Tama na. Nandito ako. Ligtas ako. Bumaba ako ng kotse at sumunod sa'yo kanina. Tapos maya-maya lang biglang sumulpot yung truck. Buti na lang talaga at bumaba ako. Sandali nga, patingin ang kamao mo. Nag-aalala nitong tiningnan ang kanyang nagdurugong kamao. May nakabaon pang maliliit na basag na salamin doon. Ano ba yan, Casper? Tingnan mo tong ginawa mo sa sarili mo. Talaga bang okay lang sa'yo na masaktan ka para lang i-check ako kung nasa loob man ako ng kotse? I don't care about myself, Rhea. All I could think about is you. Akala ko mawawala ka na sa akin. I can't let that happen. Hindi ko pa nasasabi sa'yo ang nararamdaman ko. Ano? I love you, Rhea. Casper. Yes, you heard it right. Mahal kita, Rhea. At natakot ako kanina na hindi ko masabi to dahil akala ko mawawala ka na sa akin. I'm sorry, okay? I fell for you and I was in denial. These feelings are all new to me. At gusto ko makasiguro muna bago ako umamin sa'yo. And then this happened. And it made me realize how much I love you. Please, just please, tell me na may nararamdaman ka rin para sa akin. Na mahal mo rin ako. Nag-umpisang lumuha ang dalaga. Kabado pa siya noong una sa isasagot nito. Ngunit unti-unti itong ngumiti ng matamis. Mahal din kita, Casper. Hindi ko rin alam kung paano at kailan nagsimula. Pero kahit masungit ka, nagustuhan ka ng puso ko una pa lang. Madalas lang kitang barahin, pero deep inside of me, unti-unti na pala kitang nagugustuhan. Huwag ka mag-alala, pareho tayo ng nararamdaman, okay? Tahan na, nandito ako, hindi kita iiwan. Napangiti siya ng malawak at mas lalong napaluha. Ngayon lamang siya naging emosyonal ng ganon, at dahil yun sa babaeng hindi niya inaasahang mamahalin niya ng ganito. Niyakap niya si Rhea ng mahigpit. Thank you. I love you. I will prove it to you, okay? I'm sorry kung naging masungit ako sa'yo nung una. Pero naging daan ng palagi nating pagtatalo para magustuhan ka rin ng puso ko. Masuyong bulong niya sa tenga nito. Shh! Wala kang kailangang patunayan. Nakita na ng mismong mata ko na mahal mo ko. Salamat.
I love you, Rhea. I will never get tired of saying that to you. Pinatakan niya ito ng halik sa sentido at mas hinigpitan ang yakap. Nasira man ang kanyang kotse dahil sa isang aksidente, hindi na nagreklamo pa si Casper sa driver ng truck. Bukod sa kanya ay wala namang ibang naperwisyo. Nawalan pala ng preno ang truck. Gayunpaman, naging daan yun para mailabas niya ang damdamin niya para kay Rhea. Binalita niya ang kanilang relasyon sa kanyang dalawang kapatid. Tuwang-tuwa ang dalawa, maging si Nikki na tinanong kaagad kung kailan ang kanilang kasal. Hindi naman sila nagmamadali ni Rhea, lalo pat naging abala na ito sa pagiging operations officer ng Shadow First Security Agency dahil tapos na ang pagiging personal bodyguard nito kay Caroline. Pinromote na si Rhea ng kapatid niyang si Raven matapos ang 2 taon. Pinangangasiwaan na nito ang deployment ng mga bodyguard at security personnel at gumagawa ng schedules at humahawak ng operasyon ng field. Ibang bodyguard na ang palaging kabuntot ngayon ni Caroline. Mabuti na lang at wala ring nagtangkang muli sa buhay ng kanyang kapatid. Pagdating naman kay Casper, hindi na talaga mawawala ang kanyang mga kaaway, lalo na sa linya ng kanyang trabaho. Ngunit ginagawa niya ang lahat upang protektahan ang sarili para sa kanyang mga kapatid at lalo na para kay Rhea. Pinakasalan niya ito matapos ang 2 taon. Nagkaroon sila ng 2 anak na parehong lalaki. Masayang-masaya si Rhea sa pagiging asawa at ina ng kanyang 2 anak. Tuwing linggo, pinagluluto niya ang kanyang mag-aama dahil pareho silang walang pasok sa trabaho sa araw na yon. Love, nakapagluto na ako. Kumain na tayo. Tawagin mo na mga bata sa taas. Nakangiting wika niya matapos ibaba sa dining table ang niluto niyang ulam. Hindi sumagot si Casper sa kanya. Bumalik siya sa lababo upang maghugas ng kamay. Nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Kaagad niyang hinawakan ang kamay na yon at pinilipit sa labis na gulat. Aray ko, love! Ako to! Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Casper yon. Ay, Diyos ko! Ano ba yan, love? Binitiwan niya ito kaagad at dinaluhan. Kitang-kita sa mukha ni Casper na nasaktan nga ito. Napaluhod ito sa sahig habang hawak ang nasaktang braso. Grabe ka naman, love. Gugulatin lang sana kita. Bakit ka naman nang bawali ng braso? Gigil na piningot niya ito sa tenga. Ikaw naman kasi, alam mo naman na palagi akong alert sa paligid ko tapos ginulat mo pa ako. Sorry nakalimutan ko kasi na dati kang sundalo. Pero grabe ka naman, misis ko. Ang sakit ng ginawa mo. Parang hindi ko na yata kayang tumayo. Napairap siya habang natatawa sa pag-iinarte nito. Sa braso ang bali mo, love, hindi sa paa. Makakatayo ka pa. Seryoso ako. Ang sakit talaga. Parang nanghihina ako sa ginawa mo. Sandali, nahihilo ako. Napaseryoso si Rhea at napuno ng pag-aalala. Talaga? Seryoso na ba? Naku, sorry talaga, love. Hindi ko sinasadya. Dalhin mo na ako sa ospital. Sa dami ng death threats na natatanggap ko, ito na yata ang ikamamatay ko. Ha? Anong gusto mong gawin ko, Casper? Sorry na, halika na. Dadalhin na kita sa ospital. Alalayan mo ako, love. Sige, halika na. Inakbay niya ang kabilang braso ni Casper sa kanyang balikat upang tulungan itong makatayo. Ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong ninakawan ng halik sa pisngi. Hoy! Gulat na wika niya. Nang tingnan niya ang asawa ay nakangisi na ito sa kanya. Balak pa siya nitong halikan ulit, ngunit itinulak na niya ang mukha nito. Akala ko ba nabali ko ang braso mo? Bakit ka nagnanakaw ng halik? Hoy, kahit kasal na tayo, bawal ang nakaw na halik ha. Chancing pa rin yun. Kunwaring pagtataray niya kahit pa kinikilig siya sa ginawa nito. Arte ko lang yun. Gusto ko lang tingnan kung mag-aalala ka para sa akin. Nakangising tugon nito. Napairap siya at binitiwan na ito. Nakakainis ka. Kinabahan pa naman ako. Prank lang pala. Tumawa ito at hinapit siya sa bewang. Sorry na. Kiss na, misis. Muli niyang itinulak ang mukha nito upang inisin. Ayoko nga. Damot, para kiss lang eh. Hindi mo na ba ako mahal? Seryoso ka, attorney? Matapos nating makadalawa ng anak, itatanong mo yan? Ikaw kaya ang pinakahat na attorney na nakilala ko. Plus faithful pa sa akin, kahit minsan moody at masungit. Unti-unti itong napangisi. Gusto mong gumawa ng pangatlong chikiting, love? Mas marami, mas masaya. Nahawa siya sa ngisi nito at napangiti na rin. Nako, ikaw talaga. Saka na no,
Baka makita tayo ng mga bata na naglalambingan dito. Tawagin mo na nga sila at kakain na tayo. Fine, but after this, Mrs. Walang pasabing siniil nito ang kanyang mga labi. Napapikit si Rhea at nakangiting tinugunan ang mga halik ng asawa. Napangiti sila sa isa't isa nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you so much, love. I'm so lucky to have you. Masuyong bulong sa kanya ni Casper. I love you more, Casper. Matagal na tayong kasal pero palagi mo pa rin pinaparamdam sa akin kung gaano mo ako kamahal. Siyempre naman, my love for you is infinite. Tandaan mo yan, Mrs. Sullivan. Oo na po, matagal ko nang alam yan, mister ko. Kaya love na love kita kahit masungit ka eh. Hot naman at pogi. At love na love ko rin ng labis. Napangiti siyang muli. Yumuko naman ito upang halikan siya ulit. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay at sabay na naglalakad papunta sa kanilang mga anak, naisip ni Rhea na hindi naging perpekto ang naging paglalakbay nila ni Casper. Ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit naging napakaganda ng kanilang kwento. Dahil pinili nilang magmahal at lumaban para sa isa't isa hanggang sa huli. Ang kanilang pagprotekta sa isa't isa ay naging daan upang patatagin lalo ang kanilang pagsasama. Minsan nang nawalan ng mahal sa buhay si Rhea, ngunit binigyan pa rin siya ng Diyos ng isang lalaking tunay na magmamahal at bubuo sa kanyang pagkatao. Isang lalaking poprotekta sa kanya at ipaparamdam na isa pa rin siyang babae na kamahal-mahal at nararapat alagaan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.